Kung kahapon hindi sumasagot sa radio challenge ng PCG ang barko ng China na namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ngayong araw, China naman ang nangraradyo sa eroplanong sinasakyan ng mga opisyal ng AFP habang patungong Pag-asa Island. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Vicky, patuloy na nakakaranas ng radio challenge mula sa mga Chinese sa mga eroplano ng AFP tuwing lumalapit dito sa Pag-asa Island, gaya ng naranasan natin kaninang umaga sa ating pagdating dito. Madaling araw kanina nang lumipad ang C-130 aircraft ng Philippine Air Force, lulan ang mga opisyal ng AFP at mga mamamahayag para bumisita sa Pag-asa Island. Layo ng AFP na ipakita ang mga bagong istruktura at sitwasyon sa Pag-asa Island at iba pang mga military outpost sa Kalayaan Island Group. Ilan sa nakisabay sa eroplano kanina ang ilang residente at mga guro ng elementary school ng isla. Pero habang papalapit ng Pag-asa, nag-radio challenge ang mga Chinese mula sa kalapit na Subi Reef. Before we landed, there was a radio challenge. There was one radio challenge that occurred, but hindi na to nag-prosper. And with that, ang sagot naman ng ating mga piloto is, of course, we are testing pa rin, no? And upholding our sovereign. With this, we have conducted itong media-embedded maritime patrol na makita talaga natin itong situation in the area. Halos tapos na ang airport control tower ng isla at kompleto na rin ang 3 kilometrong haba na runway. Kasalukuyang pinapahaba pa ang dulo nito para makalapag ang mas malalaking eroplano. Tila tanda naman ng lumang Pag-asa Island ang nabubulok na watchtower na ito at mga abandonadong lumang amphibious tanks na dinala rito noong dekada 70. Ang kuryente ng isla nagmumula sa community generator na ito. Ang tubig naman nagmumula sa isang desalination machine, makinang sumasala ng tubig dagat para gawing tubig inumin. Nagagamit na rin ang boat shelter, bagamat tuloy ang improvements at ang pagpapalawak nito. Sa pangingisda namin, medyo naghirap na po yung isda sa Pag-asa Kalayaan Island dahil po sa cyanide ng mga Vietnamese. Yung sa mga barko naman ng Chinese na nakapaikot dito sa amin, isa rin yan, hindi kami makapag-fishing ng maayos kung saan doon kami nakakakuha ng maraming isda. Vicky, dahil panaka-naka ang pag-uulan at malalaki ang alon sa palibot ng Pag-asa Island sa pagdating natin kaninang umaga dito, hindi natin namataan itong mga Chinese Coast Guard vessel o yung tinatawag na Chinese Fishing Militia na kadalasan nakikita sa palibot ng isla. Pero pagdating ng hapon na naging maliwalas na ang panahon, nakita na natin sila muling lumilibot sa isla ilang kilometro lamang mula sa dalampasigan ng Pag-asa Island. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.